Ngayong linggo sa Mabuting Balita, sinabi ni Jesus, kayo'y asin sa sanlibutan at kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi niya sinabing dapat kayo'y maging asin at ilaw, kundi kayo'y asin at ilaw. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, likas na bahagi ng ating pagkakakilanlan ang maging maimpluwensya sa mundo. Ang asin ay nagbibigay lasa at nagpapanatili sa mga bagay at pagkain na hindi masira. Samantalang ang ilaw ay nagbibigay liwanag at gumagabay sa dilim. Kung mawala ang alat ng asin o itinatago ang ilaw, mawawala ang halaga nito. Gayon din ang pananampalatayang hindi isinasabuhay. Sa ating kasalukuyang buhay, napakahalaga ng paanyayang ito ni Jesus. Nabubuhay tayo sa panahong lubusang laganap ang kultura ng walang pakialam, maling impormasyon, galit at kaguluhan sa social media, at ang pagkalito ng mga tao sa kung ano ang tama at sa kung ano ang mali. Bilang asin sa sanlibutan, tayo ay tinatawag na magdala ng lasa ng kabutihan, katotohanan at malasakit sa isang lipunang madaling masira ng kasinungalingan at kasakiman. Bilang ilaw sa sanlibutan, tinatawag tayo magdala ng liwanag sa pamamagitan ng ating tamang desisyon, paninindigan at tamang paraan ng pakikitungo sa ating kapwa, lalo na yaong mga nasa dilim ng kawalan ng pag-asa. Malinaw ang hamon sa atin ngayon na makabagong panahon. Madaling itago ang ating pananampalataya upang makiayon sa kung ano ang uso at iwasan ang batikos at paninira. Maraming mga Kristiyano ang natutuksong manahimik kapag ang pananampalataya ay kinukutya o kaya'y sumabay na lang sa agos ng mundo kahit taliwas sa mabuting balita. Ngunit paalala ni Jesus na ang ilaw ay sinisindihan hindi upang itago, kundi upang magbigay liwanag sa tanan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa loob ng simbahan, kundi para sa loob ng tahanan, lipunan at ng sanlibutan. Itinuturo sa atin ngayon na Jesus na ang ating pagiging asin at ilaw ay hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi upang makita ang ating mga mabubuting gawa at halimbawa at luwalhatiin ang ating Amang nasa langit. Ang hamon sa atin ngayon ay maging tapat na saksi ni Kristo sa modernong mundo, hindi sa pamamagitan ng ingay at pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng tahimik at konkretong pamumuhay ng Ebanghelyo. Kung tayo ay magiging asin na hindi nawawala ng alat at ilaw na hindi itinatago, ang ating buhay mismo ay magiging daan upang makilala ng mundo ang Diyos na ating sinasampalatayanan.